Magandang umaga po sa inyong lahat. At gaya nga ng sabi ko kanina, tayo'y tinipon ng Diyos dahil tayo'y mahal niya. Tayo'y tinipon ng Diyos dahil tayo'y mga anak ni Maria. Dahil tinipon tayo ng Diyos dahil gusto niya tayong pagpalain. Kaya't bigyan natin ng papuri, pasasalamat at palakpak ang ating Panginoon Diyos. At siyempre, ang naging kasangkapan ng ating Panginoon para tayo magkatipon-tipon mula sa iba't ibang pamayanan ng ating diocese upang magkaisa sa prosesyon na ito ay walang iba kundi ang ating mahal na ina, ang ating Birhen Milagrosa. Kaya't sa Kanya na tinatakbuhan natin, inaasahan natin, at hinihinga natin ng tulong upang ilapit tayo sa Kanyang anak na si Jesus. Palakpakan din natin ang ating mahal na ina. Mga kapatid, sa ating kulturang Pilipino, isa sa pinakamagandang salita ay ang tuloy po kayo. Hindi ka tunay na Pilipino kung hindi mo man lang ito naisambit sa iyong buhay. Sapagkat likas nga po sa ating mga Pilipino ang maging mapagtanggap. Kaya nga ang isang laging namumutawi sa ating bibig ay tuloy po kayo. Ito ay hindi lamang pagbubukas ng pinto ng bahay. Ito ay pagbubukas ng puso. Kahit maliit ang tahanan, kahit kapos ang handa, basta't may pag-ibig at malasakit, may lugar ang panauhin. Ganito rin natin naintindihan ang buhay ng mahal na Birheng Maria. Siya ang babae ng tuloy po kayo. Hindi dahil mayaman siya, hindi dahil siya'y tumanggap ng Diyos sa kanyang buhay. Nang bumati ang anghel at inalok sa kanya ang dakilang plano, ang sagot ni Maria ay isang anyo ng ating kulturang tuloy po kayo. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Sa kanyang simpleng oo, binuksan ni Maria ang pintuan ng sangkatauhan para kay Kristo. Tulad ng isang ina na laging handang magsabi ng tuloy po kayo kahit pagod na, si Maria ay hindi nag-alinlangan. Walang tanong kung may sapat na siyang kakayahan. Walang reklamo kung handa na ba siya. Basta't sinabi niya, pumasok ka, Panginoon. Sa atin madalas gusto natin pagandaan muna si Jesus bago siya papasukin. Aayusin muna bago magpatuloy. Dati-rati kapag ako ay nagpupunta sa aking mga pinaglilingkuran, alam niyo po, hindi ko sinasabi sa kanila kung ako'y dadalaw sa kanilang tahanan. Dahil natitiyak ko pag sinabi kong pupunta ako sa inyo, ang daming dahilan para hindi ako pumunta. Sasabihin nila, ay magulo po ang bahay namin, ay wala ho kaming handa, ay kulang ho kami. Kaya natuto na ako, hindi na ako nagsasabi. Basta na ako pumupunta. Kaya minsan pag dumadalaw ako sa isang bahay, nakalatag pa lahat ng mga kutsyon doon sa sala. Dahil nakahilata pa silang lahat nung ako'y dumalaw. At gulat na gulat at iyang-hiya sila. Dumalaw ako isang beses, walang laman ng kaldero. Dahil sabi nila, hindi naman sinabing pupunta kayo. Pero mas nais ko yung ganoon po. Dahil doon ko nakikita ang natural na kalagayan. Dahil minsan
sa paghahanda natin, hindi yun yung totoong tayo. Kaya nga, maging ang mahal na birhen, hindi niya inantay na ayusin ko muna ang lahat. Sisiguraduhin ko muna ang lahat. Tatapusin ko muna ang lahat. Bagkus, para kay Maria, kahit ordinaryo at mahirap ang kalagayan, bukas na bukas siya sa Diyos. Ganito din sana ang gustong gawin ni Haring David sa unang pagbasa. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatira sa isang magarang bahay, samantalang ang kabanantipan, ang presensya ng Diyos ay nasa isang tolda lamang. Gusto niya sanang ipagawa ng bahay ang Diyos. Gusto niya sanang patuloyin ang Diyos. Kaya't sinabi niya kay Propeta Nathan, bahala kong gumawa ng bahay para sa Diyos, ng isang templo para sa Diyos. Sa Ebanghelyo, narinig din natin na pinababalik na ng anghel si San Jose at ang mag-ina sa Israel. Matapos nilang takasan si Herodes na pinapatay ang mga bata at nagpunta sila sa Ehipsyo, ngayon, pinababalik na sila. Sa halip na sa Judea ay sa Nazaret sila nanirahan. Doon sila naghanap ng matutuluyan dahil sa kanilang pagkatakot. Doon nakilala si Jesus ayon sa Ebanghelyo bilang Nazareno. Siya mula noon ay kinilalang si Jesus Nazareno. Si Jesus na taga Nazaret, sapagkat doon siya pinatuloy. Subalit mga kapatid, may kakaibang hiwaga dito. Akala natin si David ang magbibigay tirahan sa Diyos. Akala natin ang Nazaret ang nagpatuloy sa Diyos. Akala natin si Maria at Jose ang naghahanap ng tirahan. Maging si Maria, akala natin siya ang tumanggap sa Diyos sa kanyang bahay at sinapupunan. Pero ang totoo, siya pala ang tinanggap ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Ang pagiging bukas ni Maria ay hindi lamang para kay Jesus. Siya mismo ang natanggap sa loob ng plano ng Diyos. Ang kanyang pagiging tuloy po kayo ay nauwi sa Diyos na nagsasabing, tuloy ka Maria, tuloy ka sa aking puso, sa aking misyon, sa aking kaligtasan para sa mundo. Ganito rin sa atin mga kapatid, kapag tayo'y nagpapapasok sa Diyos, sa huli, tayo pala ang kanyang pinapapasok. Tayo pala ang kanyang tinatanggap. Kapag binubuksan natin ang ating puso, hindi lang siya ang dumadalaw, tayo rin ang iniimbitahan niya sa kanyang buhay, sa kanyang lamesa, sa kanyang langit, sa kanyang kaharian. Ginanap natin ang prosesyon, bagamat masama ang panahon, salamat po sa inyong pagdalo. Salamat sa inyong pagpunta dito sa tahanan at dambana ng Birhen Milagrosa. Sabihin nyo nga sa katabi mo, salamat at nagpunta ka. Palakpakan natin ang bawat isa na nagpunta rito. Salamat sa inyong pagdalo. Marahil akala natin, sinamahan natin ang Birhen Milagrosa. Akala natin, inilawan natin siya at ang mga santo. Ngunit sa totoo lang, siya ang sumama sa atin. Siya ang umilaw sa atin.
Kaya't ang debosyon kay Maria ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng tulong. Ito ay tungkol sa pag-aaral at pagtulad sa kanyang simpleng tuloy po kayo. Sapagkat ang nagpapatuloy sa Diyos, ang tunay na patutuloy ng Diyos sa kanyang kaharian. Ang nagpapatuloy sa Diyos, nagpapatuloy din sa kanyang kapwa. Kaya't sana ngayong mga araw na ito, marami sa ating bayan ang magdiriwang ng kanilang piyesta. Sana sa pagtuloy natin sa Diyos, pinapatuloy din natin ang ating kapwa. Sana magkapuwang sa ating mga pagdiriwang ang ating mga kapwa, lalo na ngayong mga panahon na ito, ang ating mga kapwang nasalanta ng lindol, ng bagyo, ng anumang trahedya at pangangailangan, sapagkat hindi mabubuo ang pagdiriwang kung pinatuloy nga natin ang mahal na Birhen sa ating puso, pero hindi naman nakatuloy ang ating kapwang naghihikahos sa mga sandaling ito sa ating kamalayan. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, ipagdasal natin sa natatanging paraan yung mga nalindol, yung mga binaha, yung mga nagluluksa ngayon, yung mga nahihirapan ngayon, yung mga may sakit at nalulumbay, sapagkat kasama sila sa pinapatuloy natin sa ating puso. Dahil ang sinumang nagbubukas kay Kristo, gaya ni Maria, ay makakaranas ng mas malaking kababalagan. Ang Diyos mismo ang nagsasabing, tuloy ka sa akin. At kapag tayo'y nagpatuloy sa Diyos, kapag tayo'y pinatuloy ng Diyos, wala naman ding puwang ang kasalanan sa ating puso. Hindi tayo namamangka sa dalawang ilog. Hindi tayo nangingibang tahanan, sapagkat ang tahanan ng Diyos, tahanan ng kabutihan, at hindi maaring maging tahanan ng kasalanan. Kaya't pag pinatuloy daw natin ang Diyos, dapat tinataboy natin ang kasalanan. Hindi pwedeng tuloy ang Diyos, tapos pag may kasalanan, tuloy din. Hindi pwede. Di ba mga misis, isa lang dapat ang minamahal. Isa lang dapat ang inuuwian. Bawal ang number 2. Ganon din sa ugnayan sa Diyos. Isa lang dapat ang nananaan, ang kabutihan. Ganon ang ginawa ni Maria, kaya siya'y pinatuloy ng Diyos. Mga kapatid, tuwing sinasabi nating Ave Maria, para bang muli nating inuulit ang salita ng anghel, tuloy ka sa aming buhay. At sa bawat pagkakataong iyon, tinuturuan niya tayong gawin ding tahanan ang ating puso para kay Kristo. Para bagang sinasabi din natin ngayon, katulad ni Maria, tuloy ka, Jesus na taga Nazaret. Tuloy ka, Jesus Nazareno. At alam niyo po, bago pa si Jesus Nazareno, naririyan na si Mariang Nazarena. Lagi kong sinasabi nun sa Quiapo, bago pa nagkaroon ng Nazareno, meron ng Nazarena. Sapagkat nauna si Maria. Tayong lahat ng mga deboto ng Birhen Milagrosa, tayo rin ay tinatawag na maging Nazareno at Nazarena, nagpatuloy sa Diyos at patutuloyin din naman ng Diyos. Tandaan natin,
Sa huli, hindi tayo ang mabait na nagbukas ng pinto sa Diyos, sapagkat sa katunayan, sa huli, ang Panginoon Diyos pala mismo ang nagsabing, "Tuloy kayo mga anak, tahanan ninyo ang puso ko." Amen.